may nagawa akong ganito, kaya hindi ko kaya, o kaya naman nahihiya ako kasi ganito yung naging Pasko, o naging ganito yung buhay ko ngayon, di ba? Pero yung mga pag-aaralan natin ngayon, i-change nito yung mindset natin. And most of the time, kilala natin si Lord sa napakadaming pangalan, di ba? Ayan, meron nga dyan yung names of God. Meron dyan Abba, Adonai, Elohim. Kilala natin siya na strong creator, Jehovah, yung self-existence, yung the one that I am, di ba? Kilala din natin siya na Jehovah Jireh. Pag may pangangailangan tayo, Jehovah Rapha. Pag kailangan natin ng kagalingan, di ba? Jehovah Shalom kung kailangan natin ng peace. And Jehovah Rohi, pag sinasabi natin si Lord yung pastol natin. At marami pang mga names, di ba? Tinatawag din natin siyang Joy, Love, Father, di ba? El Shaddai. At marami pang names of God na nalagay sa Bible. Pero sa oras na to, may isang pangalan tayo ng Panginoon na hindi naman madalas na pinag-aaralan. Pero pag napag-aralan natin, akala natin malalim. Kasi pag narinig natin yung word na yon, iniisip natin na pag narinig natin yung word na yon, hindi siya yung word na laging binabanggit araw-araw. Yung parang pag binanggit, example, madalas sasabihin, si Carlos, mabait yan. Di ba? Ganun lang, di ba? Yung mga ginagamit nating words in our everyday living, di ba? Hindi siya madalas gamitin. Pero ang title po ng topic natin ngayon is The Lord, Our Righteousness. Di ba? Katulad ng sabi ko, hindi naman natin sinasabi na, si AJ matuwid yan, di ba? Ayun, di ba? Madalas sinasabi natin, mabait yan, gano'n. Ang gumagamit lang lagi ng matuwid, yung mga matuwid daw yung daan, di ba? Pero hindi naman totoong matuwid yung daan pag nanalo sila, di ba? Ayun. Pero anyway, ayun, di ba? The Lord is our righteousness. Sabi nga sa key verse natin, Jeremiah 23:6, In His days Judah shall be saved, and Israel shall dwell safely, and this is His name, whereby He shall be called the Lord our righteousness, di ba? Throughout the scripture, nireveal ni Lord yung nature niya. Kumbaga, gaano kalalim ba yung si Lord dun sa mga tao, sa mga Israelita? Di ba? O kaya naman nireveal din ni Lord, nire-reveal lagi sino si Jesus sa Old Testament. Meron nga kami, ngayon pinag-aaralan namin sa Sunday School, books of the Bible, from Genesis to Revelation. And every time na binabanggit namin yung book, lagi naming minimake sure na makita namin sino si Jesus dun sa book na yon. Sino si Jesus sa Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, up until, di ba, Revelation. Ganon din si Lord, di ba, na nag-i-speak siya dito sa pag-aaralan natin ngayon. Ayan. Sabi nga ganon, ang ibig sabihin sa Hebrew word, ang ibig sabihin ng ang name of God na the Lord our righteousness ay tinatawag na Jehovah Tsidkenu. Ayan, sabihin nyo nga, Jehovah Tsidkenu. Yan. Ano ba ibig sabihin ng pangalan na to? Sabing ganon, this is the least used name by which God revealed Himself. But one of the most significant name that goes to the heart of His character. Diba na, ito yung pangalan na madalang naman talaga mabanggit sa Bible, di ba? Madalas makikita nyo si Lord yung love, siya yung provider, di ba? Pero yung pagiging righteous, madalang siya nabanggit sa Bible. Pero sabi nga ng significant to dahil di ba, it goes dun sa character kung sino talaga si Lord, di ba? Sabi nga dito pinapakita na si Lord yung morally, ethically, and spiritually consistent. Katulad nung nakaraang pinag-aralan natin, di ba, na unchanging si Lord. Ibig sabihin yung pagiging matuwid ni Lord, simulat sa pool, matuwid na talaga siya. Diba? Tapos sabi dyan, number 2, it comes from the Hebrew root word, shedek, which means straight or stiff, and refers to walking in a straight path without deviating to the right or left. Ayan, diba? Meaning, sinasabi dito na si Lord is right and just, diba? Ibig sabihin, yung character ni Lord is always being perfect, just and right. Hindi nagbabago yung pagiging matuwid ni Lord, di ba? Number 3, the name gives us a hint of wonderful things to come that will only be revealed in the death of resurrection of Jesus, which is later on mas pag-aaralan natin. And number 4, this name not only speaks of God's holiness, but also prophesy the coming of Jesus Christ, through whom we receive true righteousness, di ba? Dito sa mga pag-aaralan natin ngayon, makikita natin na si Lord, di ba, 100% just, holy, and righteous siya. Yun yung isang bagay, di ba, na
kumbaga something na pwedeng nating mamana kay Lord. Katulad nung pag pinag-aralan yung theology, di ba? Yung pagiging immutable ni Lord, pagiging omnipotent, omnipresent, omniscient, yun yung something na hindi tayo pwede. Hindi mo pwede sabihin na, ay, all-knowing si God, di ba? Ay, laging, parang ever-present si ganito, di ba? Hindi pwede. Pero yung pagiging righteous ni Lord, it's something na pwede nating makuha, di ba? And later on, pag-aaralan natin to. Di ba? Sabi nga dito, ayan. Punta tayo sa slide 5. Ayan. Sabi dito, everything God does, He does it in harmony with His character. He is morally and ethically and spiritually consistent. Sabi nga po sa Psalms 102, verse 25 to 27, of all you laid the foundation of the earth, and the heavens are the works of your hand. They will perish, but you will remain. They will all wear out like a garment. You will change them like a robe, and they will pass away. But you are the same, and your years have no end. Katulad ng nakaraang topic ko, di ba, na si Lord hindi siya nagbabago. Di ba? Kung ano yung character niya noon, yun pa rin yung character niya ngayon. Hindi rin nagbe-base yung character ni Lord sa norm ng mundo o sa kultura ng mundo. Na pag sa mundong to, okay na yung pagiging ganito, okay na yung gantong gawain, pero kay Lord, hindi pa rin siya okay, di ba? Hindi nagbabago yung prinsipyo, hindi nagbabago yung pananaw, hindi nagbabago kung ano yung right sa mata ng Panginoon. Hindi siya naapektuhan kung ano yung nakikita niyong okay. Di ba? Pwedeng sabihin niyo, mukha naman tong okay. Sabihin ni Lord, ay sige, mukha palang okay sa'yo. Sige, gawin mo na yan. Hindi ganon, di ba? Pero kay Lord, firm siya. Di ba? Firm siya kung ano yung alam niyang tama at alam niyang mali. Bakit? Kasi si Lord din yung foundation ng righteousness, di ba? Siya yung nagsimula ng mundo, siya yung pinaka-creator ng mundo, meaning to say, alam niya, siya yung may alam kung ano yung tama at mali. Ayan, di ba? Sabi nga dito, may mga nakuha lang ako ng mga quotation sa mga sikat na mga preacher. Sabi dito, righteousness is a gift from God that we receive through faith, not something we can achieve on our own. Sabi yan ni Charles Stanley, na yung righteousness, hindi siya something na ino-earn mo, o kaya something na kailangan mong paghirapan, di ba? Madalas, ito yung isang dilemma nating mga tao. Madalas sinasabi natin na, ay, aayusin ko na bukas, di ba? Katulad ng sa exercise, di ba? Ay, sa January 1, mag-exercise na ako, mag-gym na ako. Sa January 1, magda-diet na ako. Pero pagdating ng February o March, wala na, di ba? Yung yung goal mo na maging 75 ka kunwari, goal mo maging 70, naging 85 ka pa. Di ba? Ganon. O kaya naman dahil sabi mo gusto mong gantong bagay. Ako, ito yung isang bagay na dilema sa akin. Sabi ko, magpa-planner ako buong taon. Ayun, pagdating ng March 1, wala nang sulat. Ayun. Yun. Parang yun yung dilema sa akin na dahil nga hindi ako mahilig magsulat masyado. Pag January to tuloy-tuloy Nandun lahat ng mga to-do ko, nandun lahat ng mga Thanksgiving ko kay Lord. Pagdating ng March 1, di ko ba alam, March 3 pala. Wala na akong naisulat. Anong araw na ngayon? March 23. O, di ba? 20 days na. Di ko na maalala anong nangyari sa 20 days na yon. Di ba ganon? Tignan ko na lang yung mga litrato ko araw-araw doon. Ayun, parang kayo yung something na hindi natin magawa. Katulad din nung sa atin, di ba na, ay bukas magbabago na ako. Diba? May mga ganun din ako na sinasabi ko, ay bukas din ako magiging masungit. Tapos Lunes na Lunes, no? Aatakihin na naman ako. Like ko, di nyo ba talaga ganon? Di ba? Parang iinit na agad yung ulo mo, kakapasok mo pa lang, parang ganon. Parang may mga something na, may mga bagay sa buhay natin na tinatry nating i-fix, pero alam natin na hindi naman talaga natin kayang i-fix yung sarili natin, di ba? Sabi ni Warren Wiersbe, righteousness is more than right behavior. It is right standing with God. And only Jesus can give us that standing, di ba? Na yung righteousness na binabanggit natin ngayon, hindi lang to about sa having a right behavior, 'di ba? Having the right attitude. Pero sabing ganun yung righteousness na to, ito yung right standing natin sa Panginoon. Yung na-earn natin dahil benefit to ng cross. Ito yung na-earn natin dahil naging sweet tayo o naging kawangis na natin ang Panginoon. Ngayon sa pag-aaralan natin ngayon,
matututunan natin ano yung truth na pwedeng mag-transform sa buhay natin, knowing that the Lord is our righteousness. Sabi nga dito sa first point natin, yan, sabi sa first point natin, there's a problem in our unrighteousness. Ayun, di ba? Na may problema yung pagiging unrighteous natin. Next po. Ayan, di ba? Sabi nga dito sa Romans 3:10, di ba? There is none righteous. Ayan, di ba? There is no one righteous, not even one, di ba? Yan, di ba? Next, sabi naman sa Isaiah 64:6, but we are all as unclean things, and all our unrighteousness are as filthy rags. We all fade as a leaf, and our iniquities like the wind have taken us away. Di ba? Na sinabi dito yung righteousness nga natin, yung sarili nating righteousness, filthy rags siya sa harapan ng Panginoon. Ibig sabihin, maduming basahan siya. Nakikita niyo ba yung picture? Ayan, blurred eh, no? Ayan, pero, ayan, di ba? Malupit to si Canva. Malinaw yan. Ayun. Di ba? Filthy rags siya, di ba? Na maduming basahan siya sa harap ng Panginoon. Ibig sabihin, kahit yung best effort mo na maging mabait, di ba? Hindi siya papantay dun sa righteousness ni Lord. Di ba? Bakit ang lakas ng loob ko ituro tong bagay na to pala? Kasi alam ko sa sarili ko na ako mismo, hindi naman ako mabait. Ayun, di ba? Lagi kong sinasabi to pag sinasabi sa akin na, ay, ang bait ni Gerald, ganun. Sabi ko, ay, hindi. Parang, kahit naman nung Kristiyano ko, tanggap ko sa sarili ko na, by grace of God, bakit ako naging maawain, bakit ako naging mabait, ganun. Kasi, grasya ni Lord. Ay, naku, kung di ako Kristiyano, baka natupad na yung mga pangarap ko maging aktivista. Nakikita niyo na ako yung mga lumalaban kay Duterte Marcos. Nandun ako. Di ba? Ayun, di ba? Ayun. Ngayon kasi hindi, medyo, na lang, sa utak ko na lang. Ayun. Kung nanonood po kayo. Ayun, di ba? Kumbaga, may kayo political standing eh. Ganon, na pag alam kong mali, kaya ko ipaglaban yung prinsipyo ko dyan, ganun yung mindset ko. Kaya nga sabi ko kinakwento ko naman to, na gusto ko mag-aral dati sa UP. Kasi nga gusto ko maging aktivista. Di ba? Pero secret lang na gusto ko rin yung oblation. Hindi, joke lang. Ayun. Pero gusto ko lang maging aktivista. Gusto ko yung ginagano ng bombero. Ganun, pinaglalaban ko yung prinsipyo ng bayan. Ganun. Karang ganun yung mindset ko nung simula bata ko. Pero, di ba change ni Lord lahat ng yon nung naging Kristiyano ko. Binago niya yung mga dreams ko. Binago niya even yung prinsipyo natin. Diba? Ayun. And lastly, sabi dito, for everyone has sinned, we all fall short of God's glorious standard. Diba? Na dito, diba, na parang lahat tayo nagkasala. Hindi mo pwede sabihin na ikaw pinanganak kang mabait. Marami sa atin, diba? Marami tayo na encounter na sinasabi nila, mabait naman po ako. Hindi ko na po kailangan si Jesus kasi tumutulong naman po ako sa kapwa ko. Pinanganak naman po akong masunurin sa magulang. Naman po ako, lagi ko naman pong ginagawa itong mga bagay na to, lahat ng mabubuting bagay. Pero di ba, sinasabi dito na lahat tayo nagkasala. Walang kahit isa sa atin na na mabuti. Lahat tayo, meron tayong innate na kasalanan na namana natin from Adam and Eve, di ba? Napansin ko nga yun, habang pinapanood ko yung even yung mga bata, pinapanood ko lumaki. Ewan ko napansin to ng mga mamis natin. Pero minsan may mga tendency yung mga bata na wala ka namang tinuro sa kanila. Pero makikita mo yung pasensya nila, ang bilis, ganun, o kaya nagiging mainitin yung ulo, ganun. Example, yung pamangking kong yon, si Gian. Wala namang nagtuturo dyan na pag nagwala, humiga sa kalsada. Ganon. Pero pag nagwawala siya, talagang hihiga siya sa kalsada, tatapon niya yung mga gamit. Sabi ko, okay. Parang napagtanto ko na kahit hindi ganun yung nature sa paligid, pero parang may innate na sa kanila na makasalanan talaga sila. Bagay namin ko yung pamangking ko bilang makasalanan, di ba? Ayun. Kaya nga dinadala ko kasi makasalanan yun. Ayun, di ba? Parang, ayun yung tendency, di ba? Na even yung mga bata, di ba? Talagang aminin natin, di ba? Na talagang kailangan nila si Jesus, di ba? Ayun, di ba? Kaya nga, di ba? Nasaan na ba ako yun? Kasi, sabi dito, sa next slide natin, sabi dyan, our best efforts can never remove the stain of sin, only Christ
Ken, di ba? Na even yung best effort mo na maging mabait, kahit na ubusin mo yung pera mo sa mga charity, o kaya naman gawin mo lahat ng bagay na ikakabait mo, o kaya naman mapakita mo sa mundo na ikaw yung pinakamabait, maging santo ka, o kaya naman maging ano ka, parang yung Mother Teresa na may Nobel Peace Prize Award, o may mga Nobel Prize awardee ka sa pagiging, ano tawag doon? Anong tawag doon sa mga ganon? Philanthropist ba tawag doon? May tawag doon yung mga yung mga matulungin. Basta ganon. Yung parang ma-awardan ka man ng mga ganong mga award, 'di ba, sa mundong 'to. Pero kung wala kang Jesus, nonsense, 'di ba? Kung kahit na sabihin mo ikaw na yung pinakamabait na tao, never kang may lumabas sa bibig mo na pagmumura. O never naisip mo na tong mga bagay na 'to. Pero kung wala si Jesus, wala pa rin, 'di ba? Nonsense pa rin yung mga good deeds natin. 'Di ba? Sabi dito, even when people try to fix themselves, it is the Holy Spirit who transforms heart, di ba? Kay David Diga Hernandez nang galing to. Sabi niya ganun, kahit daw try mong i-fix yung sarili mo, pero hindi mo kaya. Minsan nga sinasabi pa ng mga tao, ako yung mag-fix sa'yo. Ang gagawin, mahahanap sila ng partner para makita nila. Kasi parang may something wrong, ang empty ng buhay ko, ang empty ng puso ko. So, hahanap ako ng partner para yung partner ko yung mag-fix sa akin, di ba? Ganon. Kaya nga may mga kanta na yung Fixing a Broken Heart, Fix You. Ano ba mga kanta ngayon? Ayun, di ba? Mga ganon. Kasi parang iniisip nila, tao yung kayang mag-fix. Di ba? Pero ang totoo naman, hindi, di ba? May nga dati nga nung bata-bata pa kami, nung mga MH days, may narinig ako nag-testimony na sabi niya, nung high school days niya daw, parang lahat na ang hilig niya mag-boyfriend, ganyan, ang hilig niya umanap ng partner, 'di ba? Pero nakita niya na hindi 'yun yung magfo-fulfill nung emptiness sa kanya, kundi ang Panginoon, 'di ba? Na ganoon din sa atin. Even ikaw, yung pamilya mo, yung partner mo in life o yung mga pangarap mo, it cannot fix you, 'di ba? Hindi na tayo kayang i-fix na 'to. Ako nga may realization ako na kahit na maabot mo yung mga pinakamataas na parte ng mundong to, 'di ba? Parang hindi siya something na achieving sa Hindi siya something na kayang mag-fix sa kasi at the end of the day, 'di ba? Makikita mo na si Lord pa rin yung kailangan mo. Sabi nga ganun, may inattendan akong conference about sa parang mastering management, parang ganun yung topic niya. Ano bang title nun? Title ng topic na yun. Basta ganun, basta about siya sa mga manager and supervisors, ganun. Pina-attend kami, umattend ako ng training na yon. Tapos sabing ganun nung nag-i-speak. Yung nag-i-speak, meron siyang 25 years na corporate president siya, ganun. Parang ganun kahaba yung executive na kumbaga experience niya, na ganun na siya katagal na boss, 'di ba, sa kumpanyang yon. Tapos sabi niya ganun, na habang umaakit ka daw ng corporate ladder, yung corporate ladder yung associate, senior associate, team lead, assistant manager, or supervisor, assistant manager, manager, CEO, etc. Ganun. Sabi niya ganun, habang umaakit ka daw ng corporate ladder sa isang business, it's getting busier and it's getting lonelier. Sabi niya ganun, may sinabi pa siya na yung mga tao, they want to achieve yung manager level. Pero sabi niya, kailangan pag-isipan muna daw mabuti. Kasi the risk is, it's getting lonely there. Ganon. Sabi niya ganon. Parang mas magiging, bakit daw lonely pag nandun ka sa level na yon? Kasi yung mga tao, hindi mo na kaibigan. Ayun, example, yung mga dati mong kaibigan, they will not treat you na friends na. Ganon. Tapos yung mga, lalo na sa loob ng kumpanya, kasi titignan ka na nila bilang boss. At dun sa level na yon, ang iisipin naman nila sa'yo, na parang yung mga tao, iniisip nila na on-call ka. Na parang ako na-experience ko yun, na parang kahit natutulog ka na lang, bigla ka makaka-receive ng tawag, kakagising mo lang ng 6 a.m., makaka-receive ka ng tawag, ganon. Minsan 3 a.m., makaka-receive ka ng mga Teams messages, ganon. Parang wala kang buhay, ganon yung feeling sa ganong level. Parang kaya sabi ko, okay, yun pala yung sinasabi nila. Parang dito naman, naisip ko na kahit na maabot mo yung mga ambisyon ng mundo, ambisyon ng mga tao, pero hindi siya yung something na na mag-fix sa'yo. Hindi siya yung something na makukuha mo yung joy na galing sa Panginoon. Yung joy o yung happiness. Kasi empty pa rin siya.
Sabi nga ganun sa Bible, di ba? What shall it profit a man if he gain the whole world but loses his own soul? Parang same thing sa ganun, na kahit maabot mo yung mga ambisyon natin sa buhay, makuha mo yung best partner in life na meron ka, magkaroon ka ng masayang pamilya, o kaya naman ikaw yung sabihin mong sobra-sobrang bait mo na nakuha mo lahat ng charity, nagbibigay ka sa mga charity, foundations, mga outreaches, pero kung wala ka sa right position mo sa Panginoon, bale wala yung lahat ng yon, di ba? Sabi nga dito, righteousness, ayan, is a position in Christ, not just an improvement of character, di ba? Meaning to say, di ba, yung righteousness, dapat meron kang, alam mo yung right standing mo sa Panginoon. Dapat na piplease mo si Lord, di ba? At sabi nga ganun, paano mo daw ba mapiplease si Lord? Dapat yung righteousness natin is anchored ng faith natin. Di ba? Na, kumbaga nag-i-increase yung pananampalataya natin, at saka yung commitment natin kay Lord, nang sa gayon mabuild yung righteousness sa atin. At sabi dito, we need more than forgiveness. We need a new nature that only, ayan, Jesus can give. Ayan, di ba? Sabi dito, kahit sabihin mong mabait ka, pero tandaan natin, at the end of the day, kailangan natin yung forgiveness ni Lord. Di ba? Katulad ng sinasabi natin tuwing salvation, na yung good deeds, yung good works, yung religion, it will not save you. Bakit? Kasi ang kailangan natin, yung forgiveness ng sin natin at matanggap natin si Jesus bilang Lord and Savior. Pag tinanggap natin si Jesus bilang Lord and Savior, makukuha natin yung new nature na kayang ibigay ng Panginoon sa atin, di ba? And sabi dito, righteousness is a gift from God that we receive through faith. Not something we can achieve on our own, di ba? Hindi siya something na kaya mong i-achieve on your own. Pero kasama siya ng araw-araw nating pag-walk kay Lord. Araw-araw natin na pagsunod sa Panginoon. Yung total obedience natin kay Lord, dun papasok yung righteousness. Di ba sabi, good deeds and religion will not save us. Pero mag-manifest yung good deeds. Di ba? Pag natanggap na natin si Jesus bilang Lord and Savior. Bakit? Kasi ang ultimate goal naman natin is to be like Jesus. At ang gusto natin maging, di ba, kinakanta natin yung mirror of your heart, di ba? Na maging kawangis tayo ng Panginoon, na makuha natin kung sino ba si Jesus. To be like Jesus, yung goal natin, di ba? Meaning to say, yung righteousness ng Diyos, yung holiness ng Diyos, di ba? It's something na makukuha natin sa pagsunod natin sa Panginoon. Ayan. At sabi nga dito, sa slide 16 po, righteousness is not just a doctrine, it is a person, Jesus Christ, living within us. Diba? Kumbaga, kung i-conclude natin to, diba, yung righteousness, ito po yung, hindi siya yung about sa doktrina na, okay, mag-aaral tayo ng theology, mag-aaral tayo ng mga gantong bagay. It is a person, diba? Si Jesus Christ yun. Siya yung pinaka-author ng righteousness. Siya yung pinakamatuwid sa lahat ng matuwid, di ba? Siya yung totoong matuwid na daan, di ba? Siya yung totoong kayang mag-change ng heart at mag-transform ng buhay natin. Kaya, yun yung napakahalaga na dapat pakilala natin si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas nang sa ganon, mag-manifest yung good deeds sa buhay natin, di ba? Next, sabi dito sa point 2 natin, yan, the prophecy of Jehovah Tsidkenu. Ayan, di ba? Sabi dito sa Jeremiah 23:5-6, behold, the days are coming, says the Lord, that I will raise to David a branch of righteousness, a king shall reign and prosper, and execute judgment and righteousness in the earth. Now this is his name, by which he will be called the Lord, our righteousness. Di ba? Kaya itong quote na to, pinapoint out tayo nito kay Jesus. Di ba? Sabi nga ganun, yung buong Old Testament, it points out to Jesus pa rin, di ba? Na kahit sabihin mo, wala naman si Jesus dun sa kada book, di ba? Pero, pag binasa mo siya ng maigi, yung mga prophecy ng Old Testament, align pa rin siya kay Jesus. Paano nangyari yon? Sabi dito, bakit daw si Lord yung the Lord our righteousness? O bakit si Jesus yung Lord our righteousness? Una, He is born of a virgin. Meaning to say, si Jesus, He was not contaminated by Adam's sin, di ba? Bakit? Kasi hindi naman si Joseph yung tatay niya, di ba? Sa Holy Spirit, at kinunceive siya ng Holy Spirit sa pamamagitan ni Virgin Mary, di ba? Na ibig sabihin, walang kahit na walang kahit na tawag ito,
ano mga right term doon? Walang kahit na anong nangyari between Mary and Joseph, di ba? It's all, di ba, yung ano, kaya nga Virgin Mary, di ba? Na it's all the work of the Holy Spirit. Kaya nabuo si Jesus. Pangalawa, He lives a sinless life. Di ba? He perfectly fulfilled God's law. Nasa buong Bible, makikita natin sa 33 and a half years na nabuhay si Jesus, di ba? Ang tanging gusto niya lang mangyari sundin yung kalooban ng Panginoon, di ba? Even nung bata siya, di ba, nakita siya sa templo, di ba, nung tumanda siya, di ba, nung nasa ginagawa niya na yung mga prophecies, yung mga miracle signs and wonders, di ba? Walang kahit na anong bahid ng kasalanan si Jesus that time. And lastly, He is the ultimate sacrifice, di ba? He took our sins upon Himself, di ba? Na, ito nga, di ba, na nagkaroon na tayo ng divine exchange, di ba? Na si Jesus, tinake niya na yung kasalanan natin while tayo nag-enjoy tayo dun sa righteousness na binigay niya, di ba? Ayun. Kaya sabi nila dito, righteousness is not earned. It is transferred through faith in Christ. Katulad lang nung kanina, di ba, na yung righteousness natin, di ba, lagi siyang galing sa Panginoon. Lagi siyang galing kay Jesus, di ba? Ibig sabihin, yung pananampalataya natin kay Lord, yun yung nagkakos sa atin para mas maging matuwid tayo. Di ba? At sabi nga ni Perry Stone, Jesus is the fulfillment of every Old Testament prophecy about righteousness. Di ba? Na si Jesus yung very fulfillment ng lahat ng mga prophecy sa Old Testament, di ba? Na kung saan nung sinabi sa Bible na magkakaroon ng Savior, di ba? Nung sinabi sa Isaiah na magkakaroon ng a Savior will be born, yung Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, and Prince of Peace, di ba? Lahat yun naka-align kay Jesus. At ibig sabihin, kahit sino sa mundo, di ba, na kayang mag-transform sa buhay natin, kundi si Jesus lang, di ba? Ayan. And sabi nga dito, through Christ, we are clothed in divine righteousness, making us worthy to stand before God. Na dahil nga, itong prophecy na to, na si Lord is our righteousness, di ba? We are already clothed ng robe of righteousness. Na itong cloth na to, hindi na tayo mahihiya paghaharap tayo sa Panginoon. Ito nga yung dilema nating mga Kristiyano, di ba? Na every time na may nagawa, kasi aware tayo pag nakakagawa tayo ng kasalanan. Unlike sa mundo, di ba? Aware tayo, pag nakakagawa tayo ng kasalanan, meron tayong conviction na nararanasan. Nagkakaroon tayo ng, pinapaalala sa atin ng Panginoon yung mga bagay. At nakokonsensya nga tayo, di ba? Every time na nagkakasala tayo. Bakit? Kasi alam na natin yung katwiran ng Diyos. Di ba? Pero dahil nga dito, madalas, nararanasan natin na parang nahihiya tayo lumapit kay Lord. Nahihiya tayo maglingkod, di ba? Madalas, yun yung pag nahihiya tayo gawin yung mga bagay na pinapagawa sa atin ni Lord, o kaya naman yung lumapit sa Panginoon. Bakit? Kasi iniisip natin, ay hindi ako karapat-dapat . Hindi ako dapat maglingkod sa Panginoon. Parang nakakahiya. Nakakahiya yung ginawa ko. Kaya naman parang ganito yung buhay ko . Parang nahihiya ako lumapit kay Lord, di ba? Ganun yung nangyayari sa atin. Pero tandaan natin, we are already clothed ng robe of righteousness. Ibig sabihin, we have that access na boldly we can come dun sa throne of grace. Boldly we can serve God. Pero wag natin gamiting excuse to, para every time na nagkakasala tayo, may right tayo na maglingkod sa Panginoon, di ba? Pero gamitin natin to bilang, di ba, kumbaga, way o sa buhay natin na every time man may magawa tayong mali sa Panginoon, He is righteous and just pa rin, di ba? Na patawarin tayo at the same time, ito rin yung, pag pinatawad tayo ni Lord, ayun na yung, natin, di ba? Way natin para sumunod sa Kanya at maglingkod sa Panginoon. Ayan, sabi nga dito, this prophecy was fulfilled when Jesus became the righteousness of God for us. And sabi nga dito, di ba, na, ayan, dun muna tayo sa point 3. Ayan, sabi dito sa point 3, Jesus became our righteousness, di ba? Sabi dito, at the cross, Jesus took our sin, suffering, and punishment, giving us His righteousness, healing, and eternal life in return.
This divine exchange is the ultimate act of grace where His sacrifice became our salvation. Ayan. Sabi nga po dito sa 2 Corinthians 5:21, ayan, for He made Him who knew no sin to be sin for us, that we might become the righteousness of God in Him. Ibig sabihin, nagkaroon na ng supernatural exchange, di ba? Na kinuha na ni Jesus yung kasalanan natin at di ba, binigay niya sa atin yung righteousness niya, and now we stand before God blamelessly. Naalala ko lang dati, lagi tinuturo sa amin yung standing dun sa identity mo sa Panginoon. Na parang paulit-ulit yun na parang may time dati nung nasa TH pa kami, na tinuturo sa amin yun na kailangan lagi kang mag-stand dun sa identity mo. Pag sinasabihan ka ng pag ina-accuse ka ng kaaway, pag tinetempt ka, pag dinedeceive ka, lagi kang mag-stand dun sa right standing mo kay Lord. At malalaman, at paano ba tayo makakapag-stand sa righteousness, sa standing natin kay Lord? Pag alam natin na si Lord mismo yung righteousness natin. Diba? Pag alam natin na si Lord, kaya niyang akuin yung kasalanan natin. And from there, diba, magkakaroon ng exchange na ibibigay niya naman yung character niya sa atin. And now we can stand before God blamelessly. Diba? Dahil kaya lang naman tayo nahihiya lumapit sa Panginoon dahil nga sa mga kasalanan natin eh. Pero pag alam natin na we have that identity in Christ, di ba? Na hindi na tayo slave ng kasalanan, na hindi na tayo yung past natin, hindi na kasalanan yung name natin, di ba? We can stand boldly sa presence ni Lord, di ba? Kaya yun dapat yung tandaan natin. Ewan ko kung nakita nyo yung video na parang ay pinapanood ata dito yun eh. Nakalimutan ko kung saan yun, pero pinapanood ata dito yun. Yung lalaki, ay yung may pinapakita nila yung mga ginawa nila, pero tinapon pa rin sila sa impyerno. O kaya naman, pinakita na kamag-anak nila si ganito, kamag-anak nila si ganito. Pero yung isa ang pinakita niya, yung si Jesus, di ba? Tapos nung si Jesus na yung humarap, di ba, nakapasok siya sa langit. Diba? Dito ata pinapanood yun eh, kung di ako nagkakamali, nung may nag-conclude. Ayun, diba? Na gano'n naman talaga, na wala tayong kayang ipagmalaki sa Panginoon, diba? Hindi yung good deeds natin, diba? Kahit nga kahit milyon yung bigay mong offering sa church o kaya naman sa mga outreaches, walang kwenta yon kung wala kang relasyon sa Panginoon. Kaya, diba, parang to make it short, diba, tong preaching na to, what we need talaga is to build yung commitment natin sa Panginoon. Nang sa ganun, we can stand righteously sa harapan ng Panginoon. Bakit natin kailangan to? Kasi madalas, di ba, ang ginagawa natin, we are doing these things because of religion. We are doing these things because of yung routine. Di ba? We are doing these things because nahihiya tayo. Di ba? Ako parang dumating ako sa ganung point na parang ginagawa ko tong pagsisimba kasi parang routine na sa buhay ko. Parang, parang part na siya 14 years. For 14 years, parte na ng buhay ko na nagsisimba ako. Kaya gagawin ko siya. At the same time, ginagawa ko siya. Dumating din ako sa point na ginagawa ko yung pagsisimba kasi nahihiya ako pag-usapan. Na parang sa part ko, pag tumalikod ako, pag-uusapan ako, o kaya naman malalagay yung pangalan ko sa prayer list na nag-backslide, ganun. Ayun yung mindset ko. Kaya parang sa part ko, parang kahit hinang-hina ka, o kaya naman dry ka, o kaya naman parang wala ka sa wisyo magsimba, magsisimba ka. Di ba? Pero alam niyo yung magandang part doon, na pag every time na ginagawa mo siya, laging merong change of heart na ginagawa si Lord. Kasi kahit na ayaw mo na, may mga time talaga na ayaw mo na eh, na tamad ka na parang nanlalata ka na magsimba o lumapit kay Lord. Pero every time na nandun ka na sa presence ni Lord, parang you can't help pero mararamdaman mo na ine-energize ka ulit ni Lord dun sa presensya niya, di ba? Na parang, ewan ko, feeling ko most ng mga young adult dito, no mga young pro, di ba, naranasan natin yung peak eh. Naranasan natin yung peak nung, kumbaga yung puring-puri ka, sambang-samba ka, pray na pray ka, anong-ano ka, ang dami mong oras sa Panginoon. Then nung nagtrabaho tayo, later on parang ang buhay natin trabaho,
inaano natin, kumbaga tinataguyod natin yung devotion natin sa umaga, sa gabi, aantokin ka na mag-devotion kasi pagod na pagod ka na sa trabaho, di ba? Tapos parang paglinggo, iniisip ko, minsan, parang gusto ko na lang ipahinga, ganon. Pero parang, every time naman nalalapit ka kay Lord, hindi naman siya hindi siya nag-fail na i-energize tayo ulit. Di ba? Pero tandaan natin na yung anointing ni Lord, every time na lumalapit tayo sa Kanya, dadating lang yon kung ina-accept natin, ina-acknowledge natin yung presence niya. Pero kung lalapit tayo, example, tatamad-tamad ka, nagsimba ka, tatamad-tamad ka ulit, tapos wala ka rin sa vision na tanggapin yung presence, i-acknowledge yung presence ni Lord, nonsense pa rin. Pero dapat may mindset tayo na every time na nanlalata tayo, then lumapit tayo kay Lord, willingly, tatanggapin natin siya, and si Lord, willing din siyang i-anoint tayo ulit, di ba? Ganun yung power ng Holy Spirit. Kaya, itong message din na to, parang hindi siya dun sa mga bago, hindi lang siya sa mga bago dito, kundi dun sa mga luma, di ba? Na tayo kasi yung parang minsan, ang tendency natin, dahil nga ang dami nang nangyayari sa mundo, ang chaotic na ng mundo, parang tinatry natin na i-fit in yung sarili natin doon, di ba? Pero tandaan natin na hindi naman yung identity natin tong mundong to. Hindi yung identity natin kung ano yung trabaho natin o sino tayo sa mundong to o ano yung na-achieve natin. Ang identity pa rin natin can be found, di ba? Doon sa cross, kundi si Jesus. Di ba? Kaya, ayun, di ba? Kaya sabi nga dito ni Charles Stanley ulit, the greatest gift for mankind, God replacing our guilt with Christ's holiness. Di ba? Na, ito pa rin, parang balik naman tayo dun sa di ba? Dun sa cross. Di ba? Na si Jesus, inako niya yung mga kasalanan natin, yung sin, shame, and suffering natin, inako niya, nang sa ganon, we can stand blameless, di ba? Sa harapan ng Panginoon. Na dinala ni Jesus sa cross, lahat ng mga kasalanan natin, lahat ng mga nakakahiya sa buhay natin. Dala-dala ni Jesus sa cross. Nang sa ganon, we can, di ba, accept yung free gift of salvation. Di ba? At sabi dito, the reason why the enemy attacks our identity is because if we understand righteousness, we walk in victory. Di ba? Madalas inaatake tayo ng kaaway na ito yung identity mo. Di ba? Hindi naman talaga, o kaya sabihin ng kaaway, hindi ka naman talaga mahal dyan, hindi ka importante dyan. O kaya naman sabihin ng kaaway na, hanggang dito ka lang, ito ka lang, di ba? Hanggang dyan ka lang, di ba? Ganon. Pero, pag naintindihan natin kung sino tayo sa Panginoon, ma-accept natin yung victory na binibigay niya, di ba? Ma-surpass natin yung mga temptation, accusation, and deception ng kaaway sa atin. Kaya dapat nga, matutunan ulit natin mag-stand. Ano ba yung identity natin kay Lord? Kasi pag hindi natin natutunan yung identity natin sa Panginoon, ang tendency sa atin, mahihiya lagi tayo na maglingkod sa Kanya. Iniisip natin lagi, hindi tayo enough. Pero parang totoo naman talaga na hindi tayo enough. Di ba? Parang hindi naman talaga, hindi ka naman talaga karapat-dapat . Yun yung truth, di ba? Yun yung hurtful truth na wala naman talaga ditong karapat-dapat maglingkod sa Panginoon. Di ba? Lahat naman tayo dito sa di ba, makasalanan, walang makakaligtas, di ba? Lahat tayo dito, nakakagawa ng mga mali, nasasaktan natin yung puso ni Lord. Pero bakit ba tayo naglilingkod? Kasi yung identity natin, di ba, nasa Panginoon. Kasi naglilingkod tayo by the grace of God, di ba? Na yung grace ni Lord, bakit tayo nakaka-stand dito, nakakatayo, bakit tayo nakakapasok pa dito, bakit pa tayo ina-anoint ni Lord, bakit pa tayo ina-allow ni Lord na ma-experience yung glory niya? Dahil pa rin sa grace ni Lord. Kaya nangyayari yan. Kaya nga tayo nag-i-stay dito sa church. Bakit ang tagal-tagal na ng church natin? Andito pa rin tayo. Hindi to dahil magagaling yung pastor. Hindi to dahil mga tapat tayo. Diba? Hindi rin to dahil mga parang madami yung offering ng mga tao. Pero nandito tayo dahil sa grasya at habag ng Panginoon. Diba? Kaya ang gagawin na lang natin, i-accept yung identity natin sa Panginoon na by His grace, diba? By His mercy, ito yung identity natin sa niya, di ba? We are redeemed, we are sanctified, di ba? We are victorious, we are righteous in His eyes, di ba? Ayan. Sabi sa Romans 3:22,
We are made righteous with God by placing our faith in Jesus Christ. And this is true for everyone who believes no matter who we are, di ba? Na dito hindi nakatingin si Lord kung bata ka, matanda ka, hindi rin nakatingin si Lord kung kung mayaman ka o hindi. Pero sabi dito, di ba, everyone who believes, di ba, will receive magiging right sa harapan ng Panginoon. Ang kailangan lang natin i-receive, di ba, yung identity natin sa Panginoon, di ba? Ayun. And sabi dito sa Ephesians 2:8-9, for by grace you have been saved through faith, not of works, lest anyone should boast, di ba? Na, again, for by grace you have been saved through faith, di ba? And sabi dito, righteousness is not just imputed but imparted. It changes how we live. Na pag nakuha na natin, syempre, yung right standing natin sa Panginoon, that we are righteous, di ba, sa harapan ng Panginoon, it changes din paano na tayo mamuhay. Di ba? Ibig sabihin, yung everyday living natin, nagbabago, yung prinsipyo natin, yung pananaw natin sa buhay, and yung how we deal yung everyday life natin. And lastly, sabi dito, living in the righteousness of Christ, di ba? Now that we have received Jesus as our Jehovah Tsidkenu, how should we live? Paano na tayo mamumuhay nang malaman natin na si Jesus na yung righteousness natin, di ba? Sabi dito, no more condemnation. Di ba? There is now no condemnation for those in Christ Jesus. Si Satan ang main weapon niya, di ba? I-accuse tayo. Madalas i-accuse ka na mahina ka naman talaga. Wala ka naman talagang nararating. Hindi ka naman talaga fruitful. Diba? Wala na mangyayari dyan sa inyo. Diba? Maraming sasabihin sa ating accusation yung kaaway. Maraming siyang sasabihin ng mga bagay na hindi totoo para ma-down tayo, para ma-discourage tayo, para ma-disappoint tayo, para sumuko tayo. Diba? Maraming sasabihin sa atin yung kaaway ng mga bagay para nang sa ganun, tumigil na tayo sa pagiging Kristiyano natin. Pero pag nalaman natin yung identity natin sa Panginoon, it silence si Satan, di ba? Sinasilence ng identity natin yung kaaway. Bakit? Kasi, sabi nga dun sa kanta, di ba, yung, laging tumatakbo sa isip ko yon every time na feeling ko, hindi ako karapat dapat lumapit sa Panginoon, yung I am call me redeemed, that is my name, di ba? For by the blood of Jesus, I'm no longer ashamed, di ba? I'm forgiven, delivered, for by the blood I am new creation, di ba? Na dahil sa blood ni Jesus, we are a new creation. Dahil dun sa blood ni Jesus na dumaloy dun sa krus ng Kalbaryo, di ba? Nagkaroon tayo ng bagong identity na we are already redeemed, di ba? That we can stand boldly in the presence of God, di ba? Now I can come, di ba? By the grace of God, we can come boldly sa Panginoon, di ba? Ayun, di ba? Na madalas, di ba tayo, kinokondemn natin yung sarili natin na parang hindi tayo karapat-dapat lagi na lumapit sa Panginoon. Ito yung madalas na pag mababa yung self-esteem natin o di kaya naman yung paligid natin sobrang cloudy na, sobrang parang feeling mo ang hopeless na ng paligid. Madalas sasabihin ng kaaway sa atin, wala nang wala nang future yan. Di ba? Wala nang pag-asa yan, di ba? Pero alam natin na sa Panginoon lagi, yung hope natin sa Panginoon lagi, may mangyayari. Di ba? Kaya kailangan, di ba, panghawakan natin to sa Panginoon. Pangalawa, confidence before God, di ba? Let us come boldly to the throne of grace, di ba? We can come boldly sa prayer when we understand righteousness. May mga instance ba sa buhay natin na parang lumalapit tayo sa Panginoon, nagre-pray tayo, pero wala kang words na masabi. Kasi sasabihin mo, parang iniisip mo parang, Lord, nahihiya nga ako lumapit sa iyo Ganon. May parang may time sa buhay ko na ganon, na parang sobrang hiya mo, hindi mo kayang tumayo, yung luhod na nakaganon, yung parang inugud-gud mo yung ulo mo sa sahig. Kasi parang hiyang-hiya kang humarap sa Panginoon. Parang ganon. Pero every time nga kumbaga, every time na nagiging repentant tayo sa Panginoon, pag tinanggap natin yung forgiveness ni Lord sa buhay natin, di ba? Mararanasan natin na we can come boldly na sa presence ni Lord. Alam niyo yung secret, every time na nahihiya tayo lumapit kay Lord, magkaroon tayo ng true repentance. Di ba? Every time na nahihiya tayo lumapit sa Panginoon, i-repent natin kay Lord lahat ng mga kasalanan natin, lahat ng mga pagkukulang natin, di ba? Lahat ng mga bagay na hindi na kagustuhan ni Lord sa buhay natin. Then from there, di ba, mararanasan natin yung forgiveness
ng sins natin, di ba? At pag pinatawad natin tayo ni Lord, di ba, ma-accept natin yung identity natin sa Panginoon. Di ba? And lastly, dito, transformed living. Kaya, di ba, sabi sa Ephesians chapter 4, verse 24, put on the new self, created to be like God in true righteousness. Di ba? Sabi dito, righteousness is the key to supernatural living. Di ba? Miracles flow when we walk in our identity in Christ. Ayan, di ba, na dito sa transformed living, di ba, na kumbaga pag kita natin yung identity natin kay Lord, magbabago na yung mga natin, yung pananaw natin sa buhay natin. Bakit? Kasi makikita natin na si Jesus yung true righteousness natin, di ba? Na malalaman na natin ano ba talaga yung real identity natin sa Panginoon, malalaman natin kung yung right standing natin sa Panginoon, di ba? At tandaan natin, makukuha lang natin yung right standing natin kay Lord every time na talagang talagang nagkakaroon tayo ng true repentance sa Kanya, talagang nagkakaroon tayo ng change of heart and action sa Panginoon, di ba? Yung righteousness, hindi siya something na makukuha lang natin agad-agad. Di ba? Yung pagiging matuwid. Hindi siya yung agad-agad na makukuha mo na, Lord, gusto ko maging righteous. Unang step dyan, kailangan natin na talagang i-bow down yung sarili natin. Kailangan natin talaga isuko sa Panginoon yung mga bagay na nakasakit sa Kanya. Kailangan natin i-surrender sa Panginoon yung mga sins natin, yung mga lahat ng bagay, di ba, na hindi kagustuhan ng Panginoon sa buhay natin. And from there, di ba, na matatanggap natin yung transformed life, di ba? Walang nababago na hindi sumusuko. Di ba? Hindi tayo kayang baguhin ni Lord kung hindi tayo magkakaroon ng full surrender sa Kanya. Di ba? Minsan nakakalungkot isipin na dito sa church, di ba, may mga time na, example, may mga time na magkakaroon ng altar call. Magkakaroon ng altar call si pastor. Di ba? O kaya yung mga preacher dito. Then tayo, nagkakaroon tayo ng stoned heart na alam natin sa sarili natin na tinatawag na tayo ng Panginoon. Pero nahihiya tayo o nahihirapan tayo lumapit. Kasi pinaninindigan natin na hindi talaga tayo yon. Di ba? May mga instance, alam mo na sa sarili mo. Kumbaga, at the back of your mind, alam mo na tinatawag ka na eh. Ikaw na yung kinakausap ng Panginoon during that time na pinapalapit ka na niya, nang sa ganun mabago na niya yung buhay mo. Pero dahil nagpapakatigas tayo sa Panginoon, hindi tayo mabago ng Panginoon. Hindi tayo kumbaga matransform ni Lord. Parang ako rin may ganyan akong experience dati, na parang nagmamatigas ka na, hindi ako yun. Nakakahiya lumapit kasi pangbago yun eh. Pero pag naramdaman mo na yung one step na mo yung paa mo, ilakad mo, o kaya yung one step na lumuhod ka sa harapan ng Panginoon, di ba? It changed kung paano yung view mo dun sa repentance, di ba? May instance nga sa buhay ko na parang nagmamatigas ako, sabi ko, Lord, hindi ako yun. Maayos pa ako. Pero nung pinaluhod na ako ng Panginoon, dun ko na-realize na, hindi ako karapat-dapat. Dun ko na-realize na kailangan ko si Lord. Di ba? Ngayon, di ba, sobrang bilis lang ng mensaheng to. Bakit? Kasi ang gusto ni Lord talaga, hindi lang yung magkaroon tayo ng knowledge about righteousness, magkaroon tayo ng knowledge about sa kung sino si Jesus, kung knowledge about our identity sa pagiging righteous ng Panginoon at sa righteousness ni Lord na ini-impart niya sa atin. Pero, di ba, sabi nga dito, Jesus is our Jehovah Tsidkenu, our righteousness, our covering, our salvation. We were unrighteous. Jesus took our sin. Now we stand before God as righteous in Christ. Diba? Na kung saan one step para makuha natin yung identity natin sa Panginoon, yung ma-realize ulit natin. Balik tayo sa chapter 1 ng 1-1. Ma-realize natin that we are sinner before God. Diba? Ma-realize natin na nagkasala tayo. In your 14 years, 10 years, 7 years, 1 year, 6 months na pagiging Kristiyano, nagkasala tayo sa Panginoon, di ba? Nagkulang tayo, nag-fail tayo, pero tandaan natin that there's a way, di ba? Para ma-build ulit yung identity natin sa Panginoon. Na matanggap ulit natin yung righteousness ni Lord. Bumalik tayo dun sa basic, di ba? Na
once we realize that we are a sinner before God, di ba? Ano sunod? Recognize the love of God, di ba? Ma-identify, ma-recognize natin na talagang mahal tayo ni Lord. Isipin mo, ako, yun yung lagi kong iniisip, na bakit in my 14 years, tama ba? 2010 o 2025, almost 15 years, bakit parang hindi inaalaw na kahit ilang beses ka na mag-give up, hindi inaalaw ni Lord na mag-give up ka. 'Di ba? Kasi by His grace, 'di ba? Na parang dahil na lang sa pag-ibig ni Lord sa atin, kaya parang you can't help pero maglingkod pa rin sa Kanya. You can't help pero hintayin yung day of coming niya. Parang nandun ka pa rin sa punto na, parang andun pa rin tayo sa punto na, Lord, hindi pwede. Hindi ko to pwedeng iwan, hindi dahil sa antagal ko na, kundi hindi ko pa nakikita yung dulo. Parang ganun dapat yung mindset natin na kailangan makita natin yung finish line. 'Di ba? Sunod, repent. Kailangan magkaroon tayo ulit ng true repentance. Hindi na yung repentance na iyak lang, 'di ba? Umiiyak tayo dito, 'di ba? Umaano tayo, lumuluha tayo, lumuluhod tayo, kundi yung may change of heart and action. Balik natin yung puso natin na mapagkumbaba sa Panginoon na kung saan alam natin na dahil nagkasala tayo, kailangan natin ng pagbabago galing sa Panginoon. Kailangan natin si Lord na baguhin yung puso natin, di ba? Na i-change niya yung puso natin, na ma-build ulit yung fear of the Lord sa mga buhay natin. And lastly, receive Jesus Christ. Tanggapin muli natin si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas. Hindi naman mali yun na araw-araw tanggapin mo si Lord. Hindi siya mali, di ba? Bakit? Kasi parang kailangan nga manahan si Jesus sa mga puso natin, sa mga buhay natin. Huwag nating hayaan na umalis si Jesus. Huwag nating hayaan na na yung mundo, yung kaaway, yung sarili natin yung manahan sa puso natin. Kundi balik natin na si Jesus ulit yung nag-reign sa buhay natin, di ba? Di ba? One thing is for sure naman sa buhay na to. Every time na nag-fail tayo, every time na nagkakamali tayo, every time na nagkakasala tayo, si Lord lagi siyang open. 'Di ba? Natanggapin ulit tayo at ibigay sa atin yung identity natin bilang righteous, 'di ba? Bilang 'di ba? Redeemed sa Kanya. Kagabi nga binubulay-bulayan ko tong preaching. Sabi ko, Lord, ang iksi pala nito. Parang sabi ko nung kasi pag ina-assign ako, nagpa-practice ako sa banyo. Ayun. Nag-practice ako. Parang alam ko na yung sasabihin ko. Tapos habang naglalakad ako, pinapractice ko siya para alam ko na yung sasabihin ko. Ganon. Yung flow, ganon. Nagsasalita ako. Kasi pag naglalakad ako, mahilig ako magsalita. Mag-isa, ganon. Kaya kung nakita niyo ako, hindi ako baliw. Nagsasalita lang talaga ako, ganon. Yun. Parang, ganon kasi ako, lagi kong pinapractice. So habang naglalakad ako, pinapractice ko siya. Kanina, bumili ako pandesal, pinapractice ko siya. Paano ko paano ko i-deliver. Realize ko, ang iksi pala. Parang kailangan ko pa ba magdagdag ng other slide? Kailangan ko pa ba Pero, tapos sabi ko, Lord, magandang mensahe o magandang conclusion dito. Pinaalala sa akin ni Lord yung mga favorite songs ko before. Yun, di ba? Alam ko na, paano ko na sa inyo yun eh. Yung isa sa mga naging favorite song ko, yung Jesus Doesn't Care. Alam niyo kung bakit ko siya naging favorite? May MP4 ako noon. Yung nabibili sa CDR King na MP4 na nilalagyan ng micro SD. Alam niyo yun? Ayun. Tapos nung binababa ko siya, may title, Jesus Doesn't Care. Sabi ko, grabe naman tong title na to. Jesus Doesn't Care. Walang pake si Lord. Tapos so, pinakinggan ko siya, iba pala yung meaning niya. Diba? Yung meaning niya, diba? Yung Jesus doesn't care what you've done before, how you rebel or slam the door. No matter how far you've run or how long you've been untrue, Jesus doesn't care. He still offer forgiveness to you. Diba? Na, kailangan, ngayon ang sinasabi ko ngayon, kailangan natin matanggap yung forgiveness ni Lord. Kailangan magkaroon tayo ng true repentance para magkaroon tayo ng right standing sa Panginoon. Di ba? Para magkaroon ulit tayo ng nung enthusiasm, ng excitement. Alam ko hindi lang ako yung nakakaramdam nito parang lately, na parang nawawala yung excitement natin sa mga bagay. Pero tandaan natin na kay Lord, He is the God na laging nagme-make ng something new sa mga buhay natin, di ba? And yung something new na yon, mangyayari lang yon kung tayo mismo, meron tayong hunger and thirst sa Kanya. Diba? Hindi ako magmamalinis dito na I myself is a righteous one, na hindi ko kailangan mag-repent, pero lahat tayo, diba, kailangan ito.
Kasi kanina, dahil pag natutulog ako, nagpe-play lang ako ng worship song. Kaninang umaga, paggising ko, tumugtog yung tumutugtog yung "And His kingdom will know no end," di ba? Tapos sabi doon, Jesus, God's righteousness revealed, di ba? Tapos sunod doon, Jesus, the reflection of God's love, di ba? Na yung righteousness ni Lord nag-reveal siya dahil si Jesus dun sa love para na pinakita sa atin ng Panginoon. Kaya sa mga oras na to, why not, di ba? Let us now recognize yung pag-ibig ng Panginoon sa mga puso natin, sa mga buhay natin, na this is not the time para kumbaga magmatigas tayo o kaya naman natin na hindi, okay naman ako eh. Ganon. This is the time na maging honest tayo sa Panginoon. The Lord, si Lord nag-work siya dun sa mga pusong honest sa Kanya. Yung mga puso na kayang sabihin, Lord, nagkulang ako. Lord, Lord, malungkot ako. Lord, parang mahina ako ngayon. Diba? Kailangan bumalik tayo dun sa punto na talagang nagpapakumbaba tayo muli sa Panginoon, na hinihingi natin yung tawad. Humihingi tayo ng tawad sa Panginoon. Kasi without forgiveness, di ba, hindi tayo makikleanse, hindi tayo magiging righteous, hindi tayo magkakaroon ng right standing sa Panginoon. And right now,